Resignation si Sara Duterte. Woot woot! Buti naman lumayas ka na dyan, Sara. Buti naman. Kasi alam naman natin kung gaano ka walang kwenta si Sara sa DepEd. But mga kotsero, I don't think this is not a cause for celebration, lalo na ng mga pro-admin. No, it's not. Although, syempre ako, happy ako na mapapalitan na siya sa DepEd ng someone na isa pang tao na baka mas mahusay pa sa kanya. This is, ako, ang basa ko dito, this is just the beginning. Oh. Diba? Sabi, the end is the beginning is the end. So, ayun. So, nag-resign siya kanina. Panood natin yung balita tungkol dyan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo dyan sa loob ng app. At pwede na kayo magpadala sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gamitin nyo lang ang promo code ko na Coach Jared. And gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya miyembro ng gabinete simula July 19, kung kailan magiging efektibo ang inihain niyang irrevocable resignation. Walang paliwanag na binanggit ang kanyang kampo o ang palasyo, pero tinanggap na ng Pangulo ang resignation. Nakatutok live si Rafi Tima. Nagsimula ang lahat, Mel, Emil at Connie, nang mag-post ang Presidential Communications Office ng isang post kung saan sinasabi na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd at ng Vice Chairman ng NTF-ELCAC at bilang miyembro nga ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero agad nila itong binura, pero muli na namang ibinalik matapos ang ilang minuto. We will not take questions. Kailan ba sumagot sa question si Sara? I mean, seriously? Kailan siya sumagot sa mga tanong? Alam niyo si Sara, she's very tailored. Kailangan sa kanya, mayroon pa ngang kwento si Attorney Claire hindi na lang pinangalanan ni Attorney Claire. Pero ang kwento is, meron dong isang reporter na umattend sa isang event ng isang cabinet member and high-ranking official ng gobyerno. Pero doon sa event na yon, bawal ang ambush interview. Bawal. Imagine. Saan ka nakakita ng ganun? Oh, tapos dito sa up until her last breath as DepEd secretary. Wala talaga. Bakit? Kasi ganun siya kahina. Bakit siya ganun kahina? Probably she's not educated in the issues of her own department. Kasi alam mo mga kotsero, alam nyo, kung siya alam niya ang nangyayari at pasikot-sikot sa kanyang departamento, hindi siya mahihiyang sumagot. No, hindi niya kailangan. Hindi siya mahihiyang sumagot. Pero hindi. Tago siya ng tago. TNT yan eh. TNT siya eh. Kailangan lahat sa kanya tailored. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-impromptu. Hindi siya pwedeng for whatever reason. And it's probably for reasons na dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Most probably. Kasi kung alam niya yung ginagawa niya, o di kaya niya sagutin lahat ng issues. Kasi hindi. Kailangan laging may statement. Kailangan laging mayroong written statement. Oh, yon. Number 1. Kasi ninyo, bihira siyang magpa-ambush interview. Bihira. Sa 2 taong naging DepEd secretary siya, mga 2 beses ko lang din siya nakita nagpa-ambush interview. Ganon.
Ngayon siguro mas ano na, mas tawag dito, mas magiging maingay na siya kasi syempre, opposition na siya eh. Sabi sa inyo, Lenny 2.02. At Central Office ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Isang scheduled na press conference lang dapat ng DepEd spokesman ang magaganap. Pero ilang minuto bago magsimula ang pulong balitaan, pinilitan ng podium ang nakalatag na lamesa at saka lumabas si VP Sara. Sa bandang dulo na ng kanyang talumpati nang banggitin ni VP Sara ang pakay ng kanyang biglang pagharap sa media. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Nakasaad sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang resignation bilang kalihim ng DepEd. Kasabay din ito ang kanyang pagbibitiw bilang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Ang tanong marahil ng marami, hindi nasagot sa kanyang press conference dahil wala siyang binanggit na dahilan kung bakit siya nag-resign. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Medyo contradicting yung statement na yun. Pero mamaya panoorin natin yung buong ano niya, yung buong speech kasi syempre may cut-cut na to. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Una rito, binanggit ni VP Sara Duterte ang nagawa ng kanyang pamamahala sa DepEd sa nakaraang 2 taon. Kabilang dito ang pagpapagandaan niya ng kalagayan ng mga guro, partikular na ang pagpapatupad ng 30-day no mandatory or voluntary tasks break. The acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. Pansin nyo, walang masyadong specifics. Padding, guys! Padding! Bagamat walang binanggit kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, nagpahiwatig ang pangalawang Pangulo na hindi siya bibitiw sa mga isyu ng kagawaran. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Ang biglang anunsyo, ikinagulat ng mga taga-DepEd. No reaction niyo lang po sa biglang resignation ni VP Sara? Malungkot po. Medyo nagulat po kaming lahat kasi hindi Sa ate, parang di ka naman nalulungkot. Ito yung reaction ni ate. Ayan. Ni VP Sara? malungkot po. Sige na lang, te. Medyo nagulat po kaming lahat kasi hindi namin na-expect. Most probably gulat talaga. Hindi po namin alam. Bigla lang po namin nalaman. Siyempre nagulat po kasi bigla siyang nag-resign. Tapos anniversary pa po ng DepEd bukas. Yun po. So nasa nyo sana, nandito pa siya? Sana po. Sana maging okay yung ano niya, yung kung transition niya ng... Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo, batid nilang marami ang nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni VP Sara. Pero hindi raw muna sila magbibigay ng dagdag na pahayag habang nagaganap ang transition na siyang pinakamahalaga raw sa ngayon. Ayon sa Presidential Communication Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara. Okay, pakinggan natin yung yung buo na speech niya. Medyo mahaba lang, 11 minutes ha. Pagpasensyahan niyo na. Good afternoon, ladies and gentlemen. The Vice President, Secretary of Education, will be giving a statement. We will not take questions after. Thank you. Okay na? Yan kayo? Assalamualaikum, madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang edukasyon ang sandigan ng bawat nangangarap.
education is the key to success, not only of individual aspirations, but of an entire nation. As we commence preparations to embark on a new school year, we also take time to assess where we are from where we started. Okay. Tandang-tanda ko pa nung ako'y unang manungkulan bilang kalihim ng edukasyon, sa gitna ng pangkaraniwang kaalaman natin ukol sa sitwasyon ng basic education sa ating bansa, gumugol din ako ng oras upang marinig mismo mula sa bibig ng ating mga guro, ng mga mag-aaral, at mga magulang kung ano nga ba ang iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan nila araw-araw. Ang mga narinig ko ay sari-saring kwento ng katatagan, pagmamahal sa napiling bukasyon, at pagsisikap upang makamit ang mga munting pangarap. Okay. Sige. Ang matatag agenda is not a mere campaign. Rather, it encapsulates and defines what Philippine education, along with its approximately 28 million learners and almost 1 million teachers, already embodies. It is resilient. Our children are the children of heroes. They deserve no less than an education system that can fully unleash true potential and effectively mold them into vital contributors for nation building. As I speak before you today, I speak of the road we have traveled thus far. 2 years since we accepted the gargantuan task of heading the basic education sector, we have taken big steps towards institutional reforms through the improvement of our curriculum, the acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. In the last 24 months, DepEd has launched a new curriculum for kindergarten to grade 10. As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. Wait lang. Hindi pa sila naglalabas. Actually, pilot run pa lang sila. February 20, 2024 yan ha. Latest yan. Probably. Kasi wala na iba nakita article maliban dito eh. Ang sinasabi kasi niya, magro-roll out na tayo ng bagong curriculum sa 2025-2026 school year. Yun ang sabi niya. But, sa kanyang sa balita, nung Feb 20, pilot run pa lang yung kanilang ilalabas. Nationwide implementation na raw ng bagong curriculum. Mukhang hindi accurate. Pilot run pa lang. Siya rin ang sabi niyan. Ang target pilot natin for senior high school curriculum, senior high school for so the school year 2025 to 2026. So yung grade 11 and 12. Ngayon, tatapusin pa lang nila ng yung review ngayong May 2024, yung K10. 35 schools. Hindi pa pala kayo tapos ng review. Hindi pa pala kayo tapos ng review ng K10, kinder to grade 10. Magro-roll out na kayo ng K12. Ito ibig kong sabihin. Mag-uumpisa pa lang sila ng pilot run for grades 11 and 12. Hindi pa tapos yung sa K10. Tapos, sa speech ni Sara, ni VP Sara, parang sinasabi niyang tapos na. Diba? Pakinggan natin ulit yung speech. 4 months, DepEd has launched a new curriculum for kindergarten to grade 10.
As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. O, see? Ito yun. Ito yun, yung nireview nila, yung pinilot nila na K-10 curriculum noong August. Magre-review pa lang sila ngayon. Magre-review pa lang sila nitong May. So, ibig sabihin, mga kotsero, syempre, pa nag-review ka ng pilot program, may revisions pa yan. Hindi ho yan basta, hindi yan formality. Yung review, hindi ho yan formality na pagkatapos ma-review, larga na. Hindi, unless they want to shortcut the process. Unless she wants to shortcut the process, walang problema. Kaso, syempre, pag sinortcut mo yung proseso, ano nang lalabas na quality? Shortcut din. Sinortcut mo eh. Ganun lang kasimple yun. Halimbawa, ako, marunong ako mag-bake. Marunong naman talaga ako mag-bake. Kapag ako gumamit ng mamahaling butter, iba yung lasa nun sa brownies. Pag gumamit ako ng dairy cream, iba rin ang lasa nun. Bakit? Kasi hindi naman totoong butter ang dairy cream. So, mag-iiba ng lasa yon. Pag shortcut ka sa proseso, shortcut din yung resulta. Pangit yung resulta. Hindi yun yung ine-expect mo. So, ibig sabihin, nire-review pa lang nila, targets to finish the review in May 2024. So, ibig sabihin, tinarget lang nila yan. Hindi pa nga natin alam kung tapos na sila sa review. Tinarget lang. Gobyerno pa, aabot sa target. I've worked with enough government agencies to know better. Tapos, mag-uumpisa pa lang sila nung revised curriculum para sa grade 11 and 12 sa school year 2025-2026. So, pag-aaralan pa rin yan. Pag pinag-aralan yan, yung resulta niyan sa review, baka ma-revise pa uli yung curriculum. Sa pagsasalita ni VP Sara, parang sinasabi niya, tapos na lahat eh. Labo nun. So, parang merong tawag dito. Parang merong sugar coating na nagaganap. Sana sinabi na lang yung totoo. Ongoing pa rin. Ongoing pa rin yung review, ongoing yung Pero, pwede namang sabihin ganito eh. Turuan natin yung PR nila, ni Sara. Pwede naman sabihin ganito eh. We have initiated. O yun, di ba? Ikaw ang nag-umpisa. Bida ka pa rin. Under my leadership, we have initiated the review and revision of our K-12 curriculum. Uy! Pwede na yon. Mas magandang pakinggan. Kesa yung i-claim mo, ang dating kasi, ang kiniklaim niya, tapos na. Kaso hindi pa. Parang padding ang nagagawa. Okay. Our curriculum, however, is a mere scrap of paper without the necessary resources for its effective delivery. Okay. In order to provide resources such as textbooks, supplemental reading materials, as well as learning tools and equipment, we took strides to improve the procurement process within the department. By the first half of the year, we are on track to complete our textbook procurement as well as the purchase of e-learning cards. Mga kotsero, baka ito pa yung yung sinasabi na in-order ni Leonor Biones noong 2020. Baka ito yung na-hostage sa mga warehouse. Di ba na pag-usapan natin yan last Saturday? Na merong mga hinostage na libro, new books dapat para sa mga estudyante, pero hindi na-distribute. Bakit? Kasi hindi nagbayad si DepEd. So, ibig sabihin, hindi natin ngayon alam kung yung sinasabi ni Sara, our new procurement
bagong bili, bagong procurement under her leadership, or baka ito yung panahon pa ni Briones na na-hostage doon sa mga warehouse. Padding ulit. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Sinisi pa sa Therefore, budget. DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alam naman natin, maliit ang... Wait, sino ba may pinakamalaking budget na nabigyan nung 2022? Alam ko DPWH yung number 1. Tapos pangalawa yung DepEd yata if I'm not mistaken eh. Itong 2024, si DepEd ang may pinakamalaki. Kulang ka pa. Baka di kayo naniniwala. Papakita ko sa inyo. Kasi alam ko talaga malaki yung nakuha ang budget ni DepEd for 2024 eh. Among the government agencies, the Department of Education was allocated the highest budget of 924.7 billion pesos. Sinisi mo pa yung walang budget? Come on. Kayo na nga may pinakamalaking budget eh. Oh my God. Kayo na may pinakamalaking budget, VP. Diyan sa DepEd. Kahit hindi kayo nabigyan ng confidential funds, kayo pa rin na may pinakamalaking budget sa DepEd. Almost 1 trillion pesos ang budget nyo. Kulang. Sabi niya kulang daw yung fiscal nila eh. Fiscal resources. We are on track to complete our textbook procurement as well as the purchase of e-learning cards. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Therefore, DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alongside building new classrooms, we tapped into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. So, ibig sabihin, gumamit sila ng internet para hindi na sila magtayo ng classroom. Kami nag-comment kanina, sabi, DepEd daw may pinakamalaking budget all the time. So, kulang pa rin. It just reinforces my point. Di ba? Kung sa'yo lagi napupunta yung pinakamalaking budget, ano nangyayari sa'yo? But anyway, balik natin. Yun dun sa technology. As the purchase of e-learning cards. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Therefore, DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alongside building new classrooms, we tapped into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. Today, an additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. Okay, wait. Today, an additional avoid learning disruptions during times of calamity. Today, an additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. Yun ang sabi niya. Additional to date, hindi ko alam kung to date or today na as of today. Pero parang naman yun eh. Diba? To date. Pero mga kotsero, kung additional 2,000 lang yun, walang nagbago from 2023. 2,000 schools. This is from October 27, 2023.
DepEd internet firms discuss free Wi-Fi connections in schools. At least 2,000 schools were already provided or are currently being provided with satellites for Wi-Fi internet connectivity. So, ang sinabi niya, today, an additional 2,000 schools. So, isabihin, may 4,000 na. Tama ba? Kasi kung, mga Kojero, let's break it down. Kung 4,000, ba't di niya sinabing 4,000? Diba? Ba't di niya sinabing 4,000? 2023, meron ng 2,000. So, by June, nakadagdag pa kayo ng 2,000. So, dapat 4,000. Pero lang makasimple yun eh. So, ba't hindi na lang niya sinabi 4,000? Bakit additional 2,000? So, I'm thinking, walang bagong dumagdag. Ang kino-quote niya is the same number that was quoted in 2023. Yun yung ending dyan. Kasi mga Kotsero, ulitin ko lang, kapag may additional, ibig sabihin may dumagdag. So, kung meron ka ng 2,000 last year at may additional 2,000 this year, ibig sabihin may 4,000. Di ba? May additional ka eh. Ba't di mo sinabing 4,000? Well, regardless of the budget, Osama Bin Laden, regardless of the budget, it is still supposed to be the higher number. Mas maganda pakinggan yung higher number eh. So, why stick with 2,000? Kaya ako, mga Kotsero, I have a feeling lang naman, di pa naman to sure, na 2,000 lang talaga yung nabigyan. Yung number na kinote niya was from last year, 2023. October 2023. Ngayon, mga Kotsero, kung ganito ang sistema, kung 2,000 lang ang naipamigay, ilan ba ang last mile schools? Ang last mile schools, mga Kotsero, nasa 9,225. Ayan, pwede yan. Pwede yung sinabi na for 2023, there are 2,000. We have delivered 2,000. For 2024, we have delivered an additional 2,000. Pwede yun. At least malinaw, di ba? But anyway, going back, ilan ba yung last mile schools? 9,225 total. So malayo ka pa sa target mo. Malayo ka pa kung tutuusin. May mga 40% ka pang kailangan tapusin. Kung tutuusin. Kahit pagsamahin mo eh, may mga 40 to 45% ka pang dapat tapusin. Oo. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. Wow. With the emergence of technology and by the end of 2025, 9,000 lahat ang magagawa nyo. Eh nakaka 2,000 per year lang kayo eh. 2,000 per year. Tapos tapusin nyo ng 2025? Paano yun? Paano yun? Baka above 50% lang kayo nun. Mga 70% complete lang kayo nun sa 2025. Diba? Kasi nakaka 2,000 lang sila per year. Eh. Anyway, diskarte nila. Speech naman niya. And social media, our learners also face new and emerging challenges. Hindi biro ang maging mag-aaral sa panahong ito. In order to provide a safe and conducive learning environment for our learners, we have launched a centralized reporting system through the Learners' Rights and Protection Office. By providing a hotline, we remind each learner that they are never alone. In fairness to VP Sara, ito maganda yung ginawa niyan to, yung Learners' Rights something. May hotline pa yan eh. Kaso nga lang, paano ba yung utilization niyan? Hindi natin alam kung paano nagagamit, gaano karami nila serbisyuhan, ilang kaso yung meron, ilang kaso yung resolved, di ba? So, medyo hindi natin alam kung ano yung nangyari. Although, I would clap for that. I mean, kung meron man akong pupurihin sa kanya naging proyekto niya, pupurihin ko yun. Hindi lang natin alam kung ano yung estado nun ngayon. Nandyan lang siya. Pero hindi natin alam paano ginagamit.
We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities. In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. Okay. No child should be left behind. Teachers are truly the cornerstone of any education system. We have worked tirelessly to address your concerns through the National Educators Academy. We have provided avenues for teacher training and professional development. We have provided personal accident insurance to assist our teachers when they need it most. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, Okay. to bring them back to the classroom, and to allow them to focus on teaching. And another, ayan, siguro, kung meron man akong papalakpakan na nagginawa niya, ayan, siguro, yung policy niya na yun. Yung tinanggal niya lahat ng administrative tasks sa mga teachers. May ano yan may memorandum circular yan na mag-hire pa ng additional personnel para yung teachers nakaka-focus sila sa pagtuturo. At again, mga kotsero, ang problema dito, hindi natin alam kung ano yung effect. But at least, meron siyang at least sa 2 taon, meron siyang 2 project na maganda. Sa 2 taon nandyan siya. Imagine! Na-utilize ng maigi. Daming nagawa. We have also given our teachers their much needed rest. A 30-day, no mandatory or voluntary tasks break, which they are currently enjoying as we speak. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To our partner agencies in the national government, thank you for your commitment towards a whole-of-government approach for basic education. To our local government units, thank you for keeping education and the youth as priority projects year in and year out. To our private sector partners, whether foreign or domestic, thank you for your resolve as education champions. Okay. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. Okay. To our teachers, Dead air. words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Okay. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro
at kabataang Pilipino. Yun yung ano eh, yun yung contradictory statement eh. How can it be? Sabi niya, ang pagre-resign daw niya ay hindi bunga ng kahinaan. Ibig sabihin, kaya niyang gawin yung trabaho. Pero kaya daw siya nag-resign ay para sa ikabubuti ng mga estudyante at guro. So, ibig sabihin, yung trabaho niya ay hindi nakakabuti sa mga estudyante at guro. So, paano naging hindi kahinaan yun? Di ba? Alam niyo mga kotsero, hindi ko napapansinin yung tendered eh. Ang iisipin ko na lang talaga mga kotsero. Yung conflict ng statement. Paano mo nasabi na ang pagre-resign mo ay hindi bunga ng iyong kahinaan? Kasi doon sa iyong kasunod na statement, sinabi ni Bibi Sara, nag-resign daw siya para sa kapakanan, para sa kabutihan or kapakanan ng mga estudyante at guro. So it means you're putting the interest of the teachers and the students before your own interest. Ganun yung lumalabas eh. So ibig sabihin, dahil inuuna mo yung mas makakabuti sa mga teacher tsaka sa mga estudyante, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung mabuti sa kanila. Hindi ikaw yung nakakabuti sa kanila. So it means, bunga siya ng kahinaan. Wala, you poured rain on your own parade. So ikaw yung mahina, kaya ikaw yung umalis. Bahala ka. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Thank you. Nakabul yung press. Ma'am, question. Nakabul eh. Ayan o, pak. Takbo, press! Anyway. Ay, nako. Ganito. Personally, mga kotsero, I'm happy for DepEd na umalis na si VP. Seriously. Kasi kung pagbabasihan ko yung mga yung binasa kong sulat nung nakaraan, yung sinend ng ating anonymous letter sender, mukhang deserve niya talagang umalis. Napakaraming kontrobersya ang DepEd na hindi niya na-resolve. Si ghost students, yung warehousing ng materials, yung overpriced cameras, overpriced laptops. Ang dami niyang issue na hindi na-solve. Mas busy pa siyang pumunta sa mga burol ng sundalo kaysa dyan sa niya. Sa departamento niya. So deserve niya na umalis na. Parang lumalabas dyan, I gave my best but my best wasn't good enough. Because here we are back where we were before. Ganon. Ganon ang drama dyan, guys. So, yun ang una. Pangalawa, mga kotsero, may nakita akong comment kanina. Ang sabi, tataas daw sa survey si Sara dahil nag-resign siya sa DepEd. I beg to disagree. Bakit? The reason kung bakit siya bumaba sa survey is hindi dahil nakakabit ang pangalan niya sa administration. No.
Don't make that mistake. Don't make that mistake. The reason kung ba't bumaba sa survey si Sara Duterte ay dahil she is perceived by the majority as disloyal. She is perceived. Ulitin ko ha. Tagalogin natin. Kaya bumabagsak sa survey si Sara Duterte hindi dahil sa alyansa nila ni Bongbong Marcos. No. It is not the reason. Ang dahilan kung bakit si Sara Duterte ay bumabagsak sa survey ay dahil sa pananaw ng mayorya na siya ay walang loyalty kay Bongbong Marcos. Nung usapin ng confidential funds, nilaglag niya si Bongbong Marcos. Nung nagsalita yung tatay niya ng Marcos addict, Bongbong addict, wala siyang comment. Nung umiikot yung nung mainit yung issue ng kay Morales, tahimik lang siya. Nung binibira ng SMNI si PBBM doon sa sa Liwasang Bonifacio sa kanilang rally, pumunta si Sara Duterte. Nakiisa daw sa kanila. Nung naghihearing sa lower house tungkol dyan sa fake news at iba't iba pang mga violations ng SMNI, naglabas siya ng statement para ipagtanggol ang SMNI. At dami kasing instances na nagpakita siya ng disloyalty sa administrasyon. At hindi lang yun, pati sa Pilipinas. Ito yung pinakamatindi. Pinagtanggol niya si Kibuloy doon sa quote-unquote overkill arrest ni Kibuloy. Pero simula nung may issue dyan sa West Philippines Sea up until today, no comment siya ng no comment. And I think yung mga instances na yon revealed to the people of the Philippines na ang Sara Duterte ay hindi deserve maging leader. Ayun mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in the next live stream! God bless everyone! See you next time! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?